Mas grabe ito nga famine o pestilence. Pero ingon pa ni Christ, ayaw mo kabala ka, kay mo na dapat matuman ni. Mangutan na ta, nganong ginaalaw ni Lord, may tabo ni. Nganong there is sorrow. Nganong gialaw niya may tabo ni. Tungod kay kung ang tao na asay dagat sa lapi, makalimot sa Diyos. Dagat pagkaon ng prayer, Lord, think of this food, amen. Kaon na. Pero kung pagkaon may sudan, di ba, imong pag-ampo, murag husluton mong langit. Murag bang imong tiltilo ng langit, Lord, salamat, Ginoo. Murag nakalimtan. Pagtuo mo, naakay na ko ngasing. Muna nga, Lord, pasaylo ako, tanan ako mga sala, nga nabuhat gikan sa pagpanikal na ako, itong grade 2 ko, itong grade 3. Lord, forgive me. Kaya itong pagtuo, gi-curse ta. Wala nakabalo mga kaigsunan. God allows sorrows, God allows pain, so that ang tao, bumalik yun, maminaw yun sa Diyos. Kaya nga naman, sa dihanan na isoro na, ano yung mga problema, usang ubasag Bible? Dahil na magpa-pray request, Sister, i-pray ko di. Nga naman, burag na itulo ko, bukol ko ang lawas. Sa walay bukol, asa magpa-pray. Ama, malay. Na may bukol eh, hubag-hubag ditulok sa ko ang gilid ba, basi kung sanani. Kaya nervyos siya, basi ikamatay na to. Sa diyan na itrumbo ang tao, dito pa siya makahinumdum, nga dunay Diyos. Hello, why God allows suffering? Kung sa giingon niya, so that ang mga tao, mga kaigsunan, makabalo, makaila, nga dunay Diyos, nga gamhanan. Now our topic is, kung sa giingon sa Diyos niya, kung sa pulong na itong atong tunan, stand still and see the salvation of the Lord. Asa man ni nambutan mga kaigsunan. Naani diri sa Exodus 14:13, basa. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Nakita ninyo sa giingon diri ni Moises. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Kabalo ba muna atay Egyptian sa itong kinabuhi? Number 1, kaysa Egyptian sa inyong kinabuhi, itong maningil ninyo o utang. Pag may maningil ninyo, wala na. Na-bill mo abot. Bills kurinti, putlanan ka na, rabi nag-notice. Lalaban imong ulo, niguot imong kalibutan. Sa panahon ni Moises, ang mga Egyptian, nagkaroon silang problema. Gipagawas sila sa Egypt, dalon sila sa land of promise flowing with milk and honey. Si Moises nag-lead po. Dala si Moises, tanan mga tao, 3 to 4 million Israelites. Pero gipaagi sila sa wilderness. Dito nagsugod ang labad sa iyang ulo. Dito nang upaw si Moises. Tungod sa nga naman, pwedeng gahiya o gulo ang mga tao. Even though kauban nila ang Diyos, ang mga tao, bagulbulan. Nakaron, naagyapon tayo Egyptian sa atong kinabuhi nga atong gikahadlukan. Tanawa mga Israelites, kaysa ilang gihadlukan, niya Paul, the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them no more. You shall see them again no more, forever. Napapas bang Egyptian wala? Naa sila gyapon. Pero usay ginamin ni Moses nga you shall see them again no more forever. Kinsa ni? Kini ang mga tao or kini ang mga panghitabo nga ginakahadlukan gyapon hangtod sa karon sa tanang mga katawhan. Unsay real problem nato mga kaigsunan? Unsay real problem sa Exodus 14? Unsay giatubang sa mga Israelites? Facing the Red Sea with the Egyptian army pursuing them. Unsay mo pasabot? Musibat sila, dagat ang atubangan. Pag-abot na problema. Now, sa likod, naapoy mga Egyptian army. O Israelite, kung sa initabo, were terrified and trapped. Natrap sila. Nganong natrap? Wala sila lugar, kadaganan, bukid, diris gilid, sundalo sa likod, atubangan, dagat. Dahil sa gingon ni Moises sa ila, ayaw mo panic, but to trust God. Kinahanglan gayod, musalig ang mga katawan sa Israel sa Dios. Pero tanawa, unsay gingon ni Moises, unang-una yung word is stand. Basa, stand still. Pag panahon sa gubot, masulti ba niyo sa inyong sarili niyo?
stand still, wala. Ano naman, muinit yung ulo, pag wala may kwarta, labad. Naay mo ato sa inyo, tita, may mo na, kunto inita. Di ka sulting tarong, sige paningka, init ang ulo. Why? Dunay naghasi sa imong kinabuhi. Kini nga mensahe mga kaigsunan, wala ni nagtudlo nga dapat ang mga Kristohanon mahimong lazy. Pag naiwon nabasa niyong stand still, dili ni buot pasabot nga kamo kung mo yung mga nakita diya, pundo lang mo. No, we must move. Everybody say move. Kabalo mo saan, pag move nakakita na mo nga dili mayo ang gibuhat buyag ha. You must move. Dili nga stand still, pundo lang mo, tanaw ra mo, usay may tabo diya, nasunog ng balay silingan ni mo ha. Stand still lang bilon. Ay pray Lord, mabulan unta. Unya daghang kay bituon ng langit. Usay mo buhaton, stand still gyapon ka? Or na kay something buhaton? Mo na ginatudlo dire sa balahang kasulatan, dili lang siya mag-steady. Bando na kay buhaton, it is an act of faith, stopping human striving to let God's work. I-allow na ito ba nga ang Ginoo manihog sa atong kinabuhi sa panahon nga doon na tayo crisis. Niabot ang giras kalibutan, naghantod karon nagpanik tanan. Muna kong gingos na matyan, nga sige, sugo na ko palit og pastil, pa tag-15 ng pastil. Si puno pati pastil og itlog nagtaas. Ngano man, taas ng gasolina. Naku ilaron man ta. Ngano man, 20% ra sa Strait of Hormuz ang gasoline, dagan pag i-distribute ha. Naku paano sila nagtaas? Gisamantala po sa mga negosyante, ang gasolina sa pagtaas po ng presyo, nga naman, 80% na apay mo supply sa Pilipinas. Dili lang ang gikan sa Strait of Hormuz ang atong gasolina. Why? Tanang butang nagmahal. Tama ang giprepare ni Mayor Rolly sa iyang post. Warning. Nga naman, samantalahon sa bang negosyante. Muna ito ang ginaproblemahan karon. Tungod nga naman sa panahon sa crisis, daghan yung mga buang-buang. Hello? Daghan yung mga mandurugas, daghan yung tao, gitapol na og pangalagad si Ginoo. Nga naman, mag-end of the world na, puyot na lang misbalay. Mahal ang gasolina, pastor, dili may kasimba, istoryahe. Nga naman, di lang yun mo ganahan mo, church. Ayaw hulatan, nga si Lord mo'y mulihok, manawag ninyo, muduol si bahan. Why we gather in this place? Because palangga nato si Lord. Ang uban, musimba lang sa Ginoo, mudayag lang sa Diyos, pag nanay balatian o nangapurdoy, nagnapobre. Napansin ninyo? Pag naamoy trouble, sa mo mudot-dot sa Ginoo, mubalik. Tungod nga naman, muugin ni pamaagi ni Kristo, muugin ni pamaagi sa Diyos, parang tao mubalik sa Diyos. Tanawa kung healthy o gwapo pa kayo paglawas, sige, laag to ay libod suroy, to aralaan na. Pag-abot sa panahon, dahil yaw-yaw, krisis ang panahon. It is in the mind. Amen? Enjoy yung life. Pakita ninyo sa kalibutan, wala gira na. Gog and Magog, nation against nation, kingdom against kingdom. Lahi ang Battle of Armageddon. Ang Battle of Armageddon, ang Ginoo na o ang mga officials, kings. Muna ang kalabanon sa Diyos. Si Kristo na ang mulaban sa Battle of Armageddon. Bago ang Battle of Armageddon, o sa may buhaton sa Diyos, muna gingon, doon na lang ang rapture. Nga naman, kuhaon sa Diyos ang iyang mga pinili, kaya nga naman, there will be a great tribulation. God will release Satan for 1,000 years. Para saan man, katong na namastamas o dili nagtuo sa pulong sa Diyos, makatilaw sila sa kapungot sa Diyos. Katong dili ka-attend og prayer meeting, pag-abot sa Great Tribulation, naagid mo'y prayer meeting. Ang mabilin, kabalo mo asa mga prayer meeting sa mga kuweba. Usay prayer nila, nga Lord, unta mahugno na ning kuibahan ni para kami tabunan na lang mga matay tanan. Kaya mangita sila kamatayon, makaipsot lang mo niya sa kapungot. Salamat ka. That is the Battle of Armageddon. Muna itong ginapray. Naunta sa rapture, madala tatanan. Naningkamot na pagayo ng tao musalig sa Diyos. Kaya ingon pa ni Moises, you will not see the Egyptian no more. Ang imong problema dili na, stand still and see the salvation of God. Why? Si Kristo nagsulti sa mga disciples, these things will happen. The beginning of sorrow, paduol na. Nganong gina-preach ni Christ kinibutanga? So that ang tao, mudot-dot yun mga lagad sa Diyos. Samtang naapatay kusog karon. Hello? Kasagaran na ba magpa-prayer request? Katong na-stroke. Ano naman? Mag-rumulil ko kung maayo. Goodbye.
Ano man, pag na-stroke ka, wala na milagro may tabo sa imo ha. Goodbye to God. Pag itagaan tag-chance sa Lord karon, you must obey His word. Now, panahon ni Moises, tanawa, kung sa'yo gibagulbol sa mga katawhan, mga kaigsunan, tanawa ang gibagulbol sa mga tao. This said, basa, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Muni yayos mga tao, Moses, wa ba'y lugnanan sa Egypt? Gidala mo nimo diri sa wilderness para diri may patyo? Have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Ang mga tao po, di sila gustong ma-free. Bahalag na sila sa Egypt, bandit sila, importante. Di sila mag-antos. Now, tanawa. Is this, basa. Is this the word that we told you? Okay, tama. Yan. Dili ba ni mauning pulong among gisulti sa imo while nami sa Egypt? Saying, let us alone that we may serve the Egyptian. For it would have been better for us to serve the Egyptian than that we should die in the wilderness. Swerte ba ita? Bagul mo lang tao kay Moises, si Moises po taong kulang, ano man. Paano niya ito i-justify? Dagat sa tubangan, bukid sa likod, bukid sa gilid, sundalo sa Egyptian sa likod. Patay na sila. Di pang nervyos sila when there is crisis. Pero sa gingon ni Moises, stand still and see the salvation of God. Kung sabot ni mga kaigsunan, it is a promise that God will show His power and that the specific enemies or problem na ato ang giatubang, they will not be seen again. Giingnan ni Moises, gili na ninyo makita ang mga Egyptian forever. They stand still. Because there is salvation. Everybody say salvation. Na ay kaluwasan sa atong kinabuhi. There is help. There is help. Asang help? Wala sa pastor. Wala sa church. Wala sa religion. But naa sa Diyos. Kung sa gingon sa Ephesians 16, finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Yeah, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. May mahimo si Lord. For with God, nothing shall be impossible. Wala di imposible sa Diyos. Now, can we stand still and see the salvation of the Lord today? Na krisis. Wala tagabalo kung hantod kano sa ang giyera sa Iran. Karon ang ginabumbahan nila ilang oil refinery. Ako po gatanaw, Lord, nganong oil po gitira sa Qatar? Oil sa Israel girahon. Oil banatan po nilang oil. Ngano man, mao man na ilang gisaligan. Mao na ugat silang away. Ngano man, gusto nilang i-manipulate ang oil. Tanawa ang sa prophecy ni Daniel. There will be a one world currency. Everybody say currency. Kabalo ba mo kinsa unsang currency gatuyok sa tibuok kalibutan? Dot. Unsang currency gatuyok sa tibuok kalibutan? Dollar. So diyan mo makita kining the battle of Gog and Magog, mga nation nga very strong. Meaning to say, dollars and oil. Kinsa man yung mga country, the Middle East, Iran, and Libya, sila yung mga oil. Muna ilang desaligan og source. Tanawa Sultan Bulkiyaw, sa kadako iyahang kalasyo. O sa kadagan ang iyahang bulawan. O sa kadako ang iyahang balay. Pila kabog yung asawa. Because of money. Because of oil. Kung unsa ang imuhang naang imong gisaligan, mo na makapahimo sa imong grade. Everybody say grade. Walang wala man ta. Tama imong Solomon. Mas nindot ang tulog sa taong liburer sa sulod sa palengke galok do lang carrots. Kaya naman kunting hinanok kaysa taong dato. Tama mali. Lami kayong hagop niya gidaman pa. Oh, sa 08 dato 04. Ang lawas. Mo rin tayo ang dahagop des palengke. Ang giunlan sa ako. Pero ang milyonaryo di katulog. Yan naman, pagdagan kag sakyanan, labi nag-isuso, ngayon na kulay pula. Gugdon kas BIR. Kung sa igukon sa BIR, bayaran ni mo dot ang sala. Ang kining imong property
natay realty, property tax, pati yuta, damor ganda pa di mo yuta, ganda ko imong taxes bayran. Muna yung ni Christ, ayaw mo ipon bahandi sa kalibutan. Kita po pa yung, Lord, padato agad ko ni Lord. Asa may tinuod ang mo i-pray ani Lord, kaya ikaw nag-ingon, ayaw mo ipog bahandi. Nya kami sige i-pray, pag natuwa po ni Lord, nag-aimig sa kinan. Ingon niya, dagag anay. Tanaw bro ko, kisa ning anay. Naadihay magsulisit mga batyaw, mga ninong o ninang, daghan kayo magkuha sa inyo, mga ninong o ninang sa kasal, kaya nga naman, dato po mo. Dagang kayo ba kumpare, dagang kag amigo, mga anay mo na. Nga naman, mangutang mo na, di mo. Ang marayig ni mo, gunagi ko ni Christ, ayaw gid mo pa-import o bahandi sa earth. Nga naman, dagan magpadungog-dungog ninyo. No? Dahil pag kumusta, labi nag-December na, dahil, hello Mads, kumusta? Okay na ko, nag-chat lagi, nalagi ko tuyok ni mo. Ana dayon. Very close friend, pakiluoy gid siya, Mrs. Cruz, o pamon sa ko, kay pudla na mo kurente. Pagpautang, di na mo reply, pag imong tiksan, nag-unfriend ka na. Tama man eh. Dayon magpadungog-dungog sa Facebook, bayad na mong utang, dili gud basahon niya. Tungod kay nga naman i-unfriend, i-unsend ka na lang. Anay. Di na mo reply. Si Christ ang ingon na, dagan kayo diri o kawatan. Tama po, bayad ka o kuan taxi sa BIR, di ba po nila i-remit na ng 175 line agencies ang government. Ang ginaimbestigahan sa Senado karon, ang DPWH, isa pa lang, napay 174. Sa isa lang ka agency sa government, bilyones na ang nawala. Pag imbestigahan pa ang imbestigahan na po niya ang BIR, sus samot. 175 line agencies ang government. Diha ka masya. Nga naman, bulto-bulto mga kwarta nawala, taxes sa tao dito na butayo niya. Ayaw mong ipon. Nga naman, singlon mo niya. Nga nung kabalo si Christ, tanawa ang putot ng Zacchaeus. Si Zacchaeus, kolektor. Pag-abot niya, ang kolektor siya, si Zacchaeus kabalita kay Kristo, dagat sa kwarta. Pag-encounter niya kay Jesus Christ, nabago ang pananaw ni Zacchaeus. Nagsabtan ni Zacchaeus, dili na ibahandi makahatag kalipay siya. Pagsunod ni Jesus Christ sa iyahang balay, pertilipaya, Lord, ibalik na ko katunga sa kong kinawat. Ibalik na ko kantos pinubritong tanan kong gikawat. O katunga sa kong kayamanan, ipambalik ko sa mga pobre. See? Ganun man. Kabalo si Christ. Dagan yun mo ut-ut sa tanan yung ipon diri. Hindi Christ, ayaw mo ipon. Kita sige prayer meeting, Lord, padato kami para mapayaran ang mong lote. Makapahimo mi Lord God o resort. Makapahimo mi swimming pool. Nami niya sakyanan, nami bus. Kinoo salamat sa salapi. Tubag po kas bersikulo, ayaw mo ipog bahande. Asa may tinuod ini Lord? Stand still and see the salvation of God. Nga naman, the more ka ga-after og mga material nga butang, the more ga-usob imong batasan. Tama man eh. The more ga pananaw ta og mga butang nga kalibutanon, the more usab ang atong pagka-inlove sa Dios nagapalong. Why atong pagtuo si Lord killjoy. Dili killjoy si Lord. Gusto lang ni Lord itama nga makumpleto gyud imong happiness. Si Solomon, dito mo pagtuon kay Solomon. Muna na kaingon Solomon, abi ninyo lamig kayo dagag sa lapi, dili oy. Pag dagag kwarta niya, no. I have sinned. Di gid maayo. Wala kay lain buhaton ingon niya. The bottom line, dapat buhaton sa tao fear God and obey His commandments. That is the whole duty of man. Tungod nga naman, naaday is pagsunod sa pulong sa Dios, mo'y makalipay sa tao. Mo'y makalipay nato. Now, unsay ato makita mga kaigsunan? Dili ta nalahi sa mga Israelites. Unsay gibati sa mga Israelites, mo po'y ginabati nato ron. Labi na atay problema na crisis moabot sa itong kinabuhi, ang tao mawala ilang pagsalig sa Dios. Asa na sila magsalig? Sa ilang ipon. Asa na sila magsalig? Sa ilahan na unyang mga gisandigan. Pero ato hinumduman in the book of Isaiah 41 verse 10 sa gingon, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Prophecy ni Isaiah sa mga Hudyo. Gipromise sa ila sa Dios since kay Abraham.
Abraham, dito gitawag si Diyos si Abraham. Ang pangalan niya Abram. Ingon niya hawa diha sa Ur, dalhon ta ka, himuon ta kang usa ka father of all nations. I will give to you the land of promise flowing with milk and honey. So gitawag si Abraham mga kaigsunan, gipramisa na siya sa Dios nga sa imuhang seed mudagan sama sa kadagan sa kabituunan o sama sa balas. Ang purpose sa Dios usalan nga kini mga katawan will worship me. Everybody say worship me. Love ba ninyo to worship that? Ang pag-worship kay Lord, dili lang diri every Sunday. Dili lang diri sa praise and worship. Ang pag-praise nato sa Ginoo, sa tanan yung buhaton, kanang kamo na lang isa, diyan nato makita ang kata. Okay man kung daghan ta dito kahilak-hilak. Lord, I worship you. Worship you. Pero pag ikaw lang isa, still ato worship ba sa Dios na? Still ato pagdayeg sa Dios na? Kinahanglan nato na i-breakthrough. Yung salan man, last Sunday, usa itong message. Last Sunday, itong message, usa gihimo ni Elijah para ninaog ang fire. Gi-repair niya ang altar. Dili munaog ang Holy Spirit, dili ta i-ignite sa God. There is no fire within us kung ang imuhang heart dili na repair. Dili mo na restore. What does it mean? Kini siya figurative speech or isa kini ka vision, pananawon sa mga ulabot nga mga panahon sa mga Israelite nga ang presensya diay sa Ginoo moabot mga kaigsunan ang fire from heaven to consume tanan imong gi-offer if ang imong altar imong i-repair. Everybody say repair. Repair. Naka-repair ba inyong heart? Kana bang pag magsimba, kanang ganahan ra mo? Kana mo simba ra mo, kana bang free time lang ko, pastor? Kanang naala kay time, which is ako yung gi-correct ako sarili. Munang gingon ako, Lord, gusto ko may mong punctual. Nag-decide ba mo may mong punctual kay Lord? Nga naman, grabe good ang blessings ni Lord. Grabe blessings. Mahibulong na lang ko. Buti ato ko suloti. Lagi ko daw, Lord, amo ang bagyod ni? O dili? Mangutan ako, attorney, halimbawa, kiniluti, wala pa na ako nabayaran. Naghimo na ko, na ko CR dito. Yan, ako nang gibuldos. Unsa may amo ang sulti sa igimo? At ang iya sulti. Sabi niya, wag ka mahimo. Kung bawion niya na, tanang gibutang ni mo na, iya ha. Tanan imong development iya. Wa mo kami mo. Naku kalot tulo. Ino ko makiglalis iya niya. Nya nakabayad naman ko. Aw. Kung ibalik niya, depende pod kung tunga mo. Tungaon niya ang ibayad. Nganoman. Nag-start na ko og loti. Gihimo na namo CR. Pero iuna ni pa jud. Dagan mig mga kutsi-buritsi. Ingin niya aw. I-pray lang yun. Nga magmilagro ang Diyos. Nga naman, I don't have money. Lord, sige, bada, kot-kot mo. Kot-kot po. Wala ko'y panglibor. Pero na inanawag na itong patay mans. Simbisyo big binatay. Salamat. Gipitkan ko sa kalibo. Kabayad ko sa libor. Nga naman, when you move, God will provide. Pansin ninyo? Lord, para mo sa imo. Paglingkod ko, pag inuktok, napoy sa gegzona na, o wala ko na kay bawal pa pastor. Wala ko mabadyan na, palit o bawal, palit o siyempre, salamat, mahuman na gano'n. Amo na gano'n, Lord. No naman, God provides. Every time, God will provide. If you move with faith. Dito pa lang sa pagpahimo, dito ang praising sa Ginoo. Lord, we praise you. Tag-iya ka sa langit, tag-sayo ta, God will make a way. Kini, ako nakita niya, abi ni mo, simple lang ba? Abi ni mo, kung ka ato tawanon pag-isip, paano ka niya may tabo? Pero God will move in the wonderful way. Lord, salamat. Ginoo, wala rabang may tubig, di mo gitagaan sa water district. Kinahanglan na mo grampulo.
You perform miracle. Ana di saldom na ako'y host dito. 20 metros. Magamit na to. God will provide everything. Yan naman, stand still. Pero ga-work ka. Naka dito ba? Patrabaho ka. Lord, di ka magsweldoan eh. Giya, palit o sa to, balbakwa. Pagpalit balbakwa, luto po sa yung kanon. Wala may bugas, pero kapakaon. Because God will use somebody. Nago, Lord, thank you. Nami din. Kini bintot-bintot or pang usay tawagan ni kani bang pasubo ka pastor? Dili ni pasubo. Ako gyud ginasulayan ang faith nako sa Dios kung si Lord mulihok bagyo. God is moving. Pero buhata pod imong part. Dili ka sige kag pray, Lord, stand still ra gyud ko. Di ko mulihok, Lord. Mo ni nga diri na ko. Dito gapanday sila pastor ikaw pod ana ra pod diri bahala ka sa buhay mo. Diha ra ka. Usay but pasabot. Ulata si Lord mo move, obey His commandment. Pag abot sa time mga kaigsunan, na ana mga Egyptian, unsay niabot? Perting hayaga. Hayag man unta kayo that time, ni kalit og ngit-ngit at tubangan sa mga sundalo. Why? There is pillar of fire, tabon dito sa ilang dalan, ipo-ipo nga kalayo, wala ka diretso ang mga sundalo. Pagtanaw sa mga tao, unsay susupay mo tubo, stand still and see the salvation of God. Iyan gibutang yung sungkot dito sa dagat, ang dagat na abri. Amen? Pag-abri sa dagat ang mga tao na mga muna ginaingon ni David sa mga Israelites, paano tayo gipagawas sa Diyos sa Egypt? Gitunga ang dagat. Because God will make a way when there seems to be no way. Kung walay dalan, si Lord muhimog dalan. Say amen. Sa imong life, paminaw mo, sarado na ang tanan. No, God will open the way para sa imo. Ayaw imot-imot niyo na ako lang ni Lord, lagi ko trabaho. Ingon si Lord, pagklikon sa, nga naman, basi ko niya, mapas mo ka. Kaya na time nga na trabaho, walay kaon. Kunya kung anad kang sige kaon, ma-ulcer kaon niya, di luoy kayo ka. Maglakaw-lakaw kaon niya, o Crispin Basilio, nasaan na kayo. Kasi muna may tabo sa inyo. So look, na mga butang mga kaigsunan, na dapat gayon nato kini, nato gayong pamalandungan. Stand still. Why? God will open windows. God will open doors para sa inyo. Naka-experience mo tayong Egyptian, dagat ang problem sa itong life. Kisa ang mga Egyptian sa itong kinabuhi, usahay, imuhang friends. Tama mali, tanan siya, burag piro. Ano man, kiniskisa ng kilay, niya magkakayog ko, ang lalo mo rin iring. Tanaw mo, sipin, gano'n ba yung kamantay, maligsan. Usahay na atay, mga Egyptian sa itong kinabuhi. Nagkaluyag yung April sa una, kaya kami naglakaw-lakaw na sakay, nagbasya tawoy, nabilin. Naglato na may jazz kay mga youth camp dito na isa kahilat ang dughan. Picture po, we are happy today. Intawon to isang nabilin, di yun mutanaw sa mo ang gising. Kaya ang kagulaanan nga naman na ay Egyptian. Mabun sa itong life. Sabta ninyo, nakita ba ninyo may mga Egyptian sa itong kinabuhi? Usay ni Moises, you will never see them again. Dili na nimo ni sila makita kini gahatag sa imong kasakit, sa imong kinabuhi. Ngano mahadlok man ta sa Iran? Hello. Ngano mahadlok man tag tawo? Ingon ni Jesus, ayaw kahadloki ang tao nga mopatay sa imong lawas. Kahadloki ang Dios nga mo'y mopatay sa kalat. Ngano man, dili God. Kini mga tawhanan ni abura ni atubangan sa Dios. Do not fear them. Ang tao purti kabuluka kay ngano man nasarado ang Strait of Hormuz. 20% nga krudo. Wala na intawan ang tao murag takluban o langit ug yuta. Wala na hope. There is hope. Tungod kay ngano man, ngano atong ginatun-an ni, tungod the same ang atong situation sa panahon sa mga Israelites. Naay problema sila. Pagtunga sa dagat, nakatabok sila, dito sila sa disyerto, dito na sila sa wilderness, dito nag-start mga kaigsunan. Ang impyernos kinabuhi sa mga Israelites. Kanunay ginapahinumduman ni Moises, tanawa kung giunsap sa Dios pagpakita siyang gahom. Pila ka plagues niya abot sa Egypt. Dunay 10 plagues. Usa tong mga plagues niya abot sa ilaha.
10 man to. Wala na kahinom daw. Makatag na kog 5 na i-premium load. 30. Sa pa yan? Na sila niabot ang bake. Frogs. Dulon. Di man mutuyo na kung kumot. Dulon. Sunod. Langaw. Sunod. Ni pula ang dagat, ang tubig. Kung sa yung sunod. Ni ulan o ice. Di sunod, ni ulan na po kalayo. Kung sa yun. Grabing sakit sa panit. Nagkaroon ng cholera outbreak. Then, isunod ang pagkamatay sa tanang firstborn. Doon ay kamatay sa firstborn. Sipin nyo ang firstborn, gikan sa hayop. Ang kanding ng anak o firstborn, basta laki, patay tanan. Muna di ma-explain sa science, kagiingon nila, ay nana manggod, kaya ang lake nila, nagawas daw sulfur, muna namatay ang mga firstborn, kaya sila gahigda sa salog. Bisang sa mag-explain, ano ang baka, ilang panganay ng anak mamatay. Including animals. Tungkol kay ano man, kung sa'y pulong sa Diyos, ingon niya, tanang firstborn mamatay. Basta firstborn. Misag langaw, firstborn yung anak, patay. Misag lamok, basta firstborn, patay. Anak ka-powerful ang words ni Lord. Gi-studihan sa science, bisan pa sa National Geographic Channel, nakita nila tanang firstborn, gikas kanding, ilaga. Tanan nga na ay mga anak, basta firstborn, patay. Anak ka-powerful ang word ni Lord. Nganong ipakita sa Egypt, sa mga Israelites, ang power sa Diyos, dito pa lang sa Egypt. Tungod kay nga naman, para iminsahe sa tanang katawhan, nga katong nga mga pulo, nga mga plagues, muupunto ang Diyos sa Israel. Na sila'y Diyos, nga para daw sa tubig. O karon ipapula ang tubig. Di nila kaya ipaputi. Na sila'y God sa harvest. Tama mo na? Na sila'y God of harvest. Muna karon ato ang kalendaryo, ang unang bulan sa atong kalendaryo unsa nga bulan? January. Kinsa ni si January? Si Janus. Who is Janus? Janus is the God of beginning and the end. Muna gibutang nila si Janus sa January to honor Janus. Siya daw ang God of harvest. Magtanong ka, i-offer mo kay Janus. Pag-harvest mo kay Janus. The God of harvest, di pakaon o glucose. Pakaon niya glucose, tanan mga tanong, tanawon ta Janus nyo. Sige po silang simba, ho, Janus, asa na ka? Wala, yun tambal sa ilang problema. Why? Na-encounter nila ang tinuod nga Diyos. Muna ang tawag sa Biblia, the God who created the heavens and the earth. Tungod kay nga naman, walay Diyos makalabaw sa Diyos nga magbubuhat. Nga atong ginasimba karon. Palakpakan nato ang Ginoo. Siya ang gikinahanglan. Muna si Moises, nga naman nagsulti siya. Tungod kay naay panahon mga kaigsunan, ang tao maluya. Hello. Mabitaw ni kanunay natong ginasulti, ginatrain nato matagusa nga mahimot ang faithful kay Lord. Kay nga naman from time to time, even si Christ. Pagtanaw niya sa mga disciples, ato ta, mag-pray ta dito. Ginapili niya, kinsay ang dalhon. Dala niya, kinsay ang kauban nag-pray. Muna sa mga joke, kauban yun si Pedro o si Juan. Maugin na, pero may mag-uban. Pedro, si Juan o si James. Si Santiago. Muna kauban niya sa prayer. Nag-pray si God sa Gethsemane, ang tulo, tuapon na tulo. Ginapukaw ni Lord niya. Pagmata mo, mag-pray mo, di ba mo kauban sa ako, bisag sa kauras lang? Pag-pray ni Christ, pagbalik niya, ang tulo, perting banganga. Kung sa inyo ni Christ, truly, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang spirit daw nila, willing, pero ang flesh is weak. Everybody say flesh. Kanang gitapol mo matog simbahan, flesh na.
Inya na pagigisa ka espiritu, lain sa inyong ulo, samot. Ayaw simba, diyan. Sakyan si diyan to, kay kulot magbuhok. Sige. Nagkanta ng umbaw doon. Sa itong kanta nyo ganyan, praise and worship. Sige. Sayawan ta. Ang badan niya, sige sayaw. Kaya bang katulong ko naman kaya. Nanay, nagsakay sa pugo. Nagunit siya ang buhok. Move it, baby. Sige. Move it. Sayawan ta siya, sige. O, mali mong chords. Nagdimay nung kantay. Wala kayo practice, sige. Go. Muna yung trabaho. Pansin ninyo. Flesh is weak. Spirit, willing. Pero flesh weak. Si Kristo nagsulti nga naman, mauni usahay magdala sa ato sa kaluya. Sa pagpangalagad sa Diyos, mawala atong trust, mawala atong salid sa Diyos, musalig na taglaing tao. Mangita na tag strong nation, strong country na atong saligan. Tanawa, si allied sa US. Pati ang Japan, asa ni allied ang Japan? Ni allied ang Japan sa Amerika. Kabalo ba mo, wala yung unit ang Japan sa Amerika. Magdala, ang $1 sa Amerika sa una, 5 kasako ng kwarta lapad. Ang ikambyo mo sa US sa $1. Because epekto ni sa war, sa gera nila. So nakikalay ang Japan sa US because of one world currency. Muna ang kwarta gatuyok, dolar. Pag ingon ni Libya, President, dili ta mo sugot nga ang atuang magpatuyok sa ato is dollar. Dapat oil. Muna ingon ni Gaddafi sa United Nations. Gitindugan kanya, di na magpakontrol sa Amerika. Nabasa na nila unsay plano sa US. Nga ang US mahimong superpower nation. Di mi musugot, ingon si Libya. Dapat oil. O di, 3 months, gikan pa istorya niya. Patay siya. Nanapin ni Puli, muna sa Japon, patay. Kinsay mo kontra sa US, patay. Why? Tama ang gingon sa Biblia, the one world currency na ay usa ka currency sila magtuyok-tuyok sa tibuok kalibutan. Mao nang nakita ni Ezekiel the battle of Gog and Magog nations. Pero dili pa na siya maoy katapusan sa earth. Nga naman, nag-apil-apil ng East ang Amerika. Napalibutan nga tanan. Ang NATO, ang tawag sa NATO is National American Treaty. Tama, Dok? Amerika ang nag-compose. Nibutang ng NATO, apil ng Ukraine. Si Putin, naingon siya, ayaw lang apil Ukraine. Nga naman, pag nag-apil ang Ukraine sa NATO, magbutang karon ang US o base militar sa Ukraine nga mo'y dool sa Moscow. Moscow meaning sa Russia. So nabalaan na ni Putin kung unsay plano napalibutan karon ang Russia o mga miyembro sa NATO. Pag-abot sa Asia, gibutangan na po sa US ang Japan, Taiwan, Philippines, o kining uban pa nga mga lugar, pati ang Saudi Arabia, Qatar. Gipalibutan po ang Iran. So karon nagpanig ang tatlo. Kinsa man ning tatlo? Mao ni nakabutang sa vision ni David ani ni Daniel nga pitoy sungay nga beast na ay pito ka sungay plus na ay gamay nga sungay nga maoy powerful sa tanan. Kinsa man ni? Kinsa ning pito nga sungay? Kinitong mga nation nga kalaban sa Israel. They are the strongest nation nga kalaban sa Israel plus na ay isa ka gamay nga gikahadlukan nga mo'y gafinang sa tanan, which is Antichrist. China, Russia, mao ni sila karon ang nag-uban. Mao nang gusto sa Iran nga ang magpatuyok sa ilahang kwarta, magpalit kag oil gamiton yuan. Pansin niya, kung sinula nila, tama giingon ni Paul. The love of the money is the root of all evil. Si Jesus Christ, you cannot serve two masters. You cannot serve Mammon or God. Nga naman, moone ang tinuod o God. Nganong ang tao magpatay? Because of power. Pero sa gingon sa Diyos, stand still and see the salvation of God. These things, ingon ni Christ, may tabo ni. Nganong ginaalaw ni Lord ni? This is the beginning of sorrow. Ingon niya sa 5 ba to, Jas? Sa 4, 5,
6, 7, sa 8. Sige mo niya sa 8. Basa mo sa Matthew 24 verse 8. These are the beginning of sorrows. Oh, sa King James Version. These are the beginning of sorrow. Naagyo day sorrow. And why God allow sorrow? Nganong gi-allow niya ni? Sama sa mong giingon. So that ang tao musalig sa Dios. Dili mo musalig sa nation. Dili mo musalig sa country. Dili mo musalig sa tao. Sa Jeremiah giingnan niya si Jeremiah giingnan mga Israelite, alaot ang mga tao nga musalig sa mga princesses of tao. Curse is the man who put their trust in man. Atong kita na, Lord, ko sa manin, ikaw ba nag-program ni ining tanan may tabo ni? Di-allow po ni Lord may tabo ang accuracy sa tanang butang matinood. I-research ninyo 1920 o 2020. I-Google giya. 1920 unsa ang ni-strike tibuok kalibutan nga sakit. 1920. Maugi 1920 unsa nga sakit. Every 100 years gabalik-balik unsay nahitabo sa umpisa. Every 100 years. Mo na ako ginamonitor si Titang. Ang bagyong Titang is 1979. Gipaglupad ang balay diri sa Bijaya, giagihantag na pong bagyo. Wala mo kabalong ang libungan ng lupa ng mga balay. Diri sa sadaan di kakaagi diha. Tubig na tanang. Tanang balay gitayok bura po siya og Yolanda. So in short, naa di ay nahitabo nga bagyo diri sa Mindanao. Di ta mo kumpiyansa. Why? Mahitabo na bumalik every 100 years. Unsa ra to 1920, di ba flu? Spanish flu 1920. Pag 2020, 100 years, unsay na-atake sa ato? COVID flu. Tanawan nyo, 1930. Unsa rin itabo? Nag-start usab diha ang Second World War. Every 100 years, mahitabo ang mga panghitabo. Susama nini, 2026, 100 years. Giyera na sa. 4 years na lang. 4 years na lang, magkaroon na naman ng another 100 years of war. Tarawon na to, ang timetable sa history, daga na mga panghitabo every 100 years. Tama, gingon ni Solomon. O sa ingon ni Solomon sa Ecclesiastes, ayaw mo katingala, ang nahitabo ron, nahitabo na sa una. Right. Ingon niya, ayaw mo kasyak. Nga naman, ang nahitabo ron, nahitabo na sa una. Research. Ay, tama ba? Yes. Nahitabo na sa una. Kita mo kaway si Solomon? Basahin niyo Ecclesiastes 1, Ecclesiastes 2. Babasa ninyo dito, sa ingon niya, sa kalibutan way bago, tanandaan. Ingon niya, ang dagat, gikan na sa sapa, ang tubig. Gikan sa sapa, munaog sa dagat, pagkahuman, mag-evaporate, nahimong clouds, dalo na po sa clouds, iulan na po sa bukid, bumalik na siya. Way bago, tanan na, balik-balik. And pagtanaw sa science, tinuod yun ay, the law of evaporation. Bantog ng dagat, di mapuno, kaya nga naman, na may clouds. Paggawa sa adlaw, hiupon na po, himuon na pong clouds, ibutan na po sa mga bukid, diligan na po itong mga tanom, buato na po sa kanal, muato sa sumba, ato na pong dagat. Mo nang di mapuno ang dagat. Can you imagine, si Solomon, dikalyado kayo si Solomon, istorya. Why these things happen? Tanang mga butang ang nahitabo, ang nahitabo sa Egypt, nahitabo po doon. Nga naman, ang tao mga kaigsunan, nangitag sa diganan, paano mo asinsos kinabuhi. But the Bible speaks, unsa ang ka-faithful sa Ginoo sa unang panahon, mausab ka-faithful ang Diyos. Tanaw ang sigingon sa Isaiah. Ingon niya dito, basa, fear, inya fear, daw na, ayaw mo o kalisang, ayaw mo kahadlok. Nga naman, number 1 kalaban sa tao, fear. Everybody say fear. Fear. Pag nakakay fear, sa imong bation, aha, kini. Muni mo agaw sa mong corona pagkagwapa, bantay lang. Aha. Kapag hadlok na ka, nga malabuan niya, nanang kay buhaton. Kana siya, ginakaon na nila, utang man. Kita niya, utang na yung ibuan. Oh, mama na. So sabi niyo, wala kayo kaburikat ng mama para lang kaya. Pag may fear, pansin niyo ang fear, i-chismis ka. Dapat magpalit ka og motor, dapat makabalo silingan. Nga mangutang kag badya kay ngano man itabi na ko kapon, nangutang man na si Bet dito sa kuan. Kita ko sa takatalingan na. Sabi ko, ano man. May fear siya malabuan.
Dito magsugod ang trouble sa imong heart, sa imong spirit. Pansin nyo? Pero fear thou not, for I am With thee. with thee. Amen. Say amen. Amen. Ingon sa Diyos, for I am with thee. Kauban nato si Lord. Mo bitaw si Rizal, nagsulti gyud ka Andres Bonifacio. Ingon niya, dili paridi ang mga tao, Andres. Dili ka pwede magrevolusyon. Nga naman, ang mga Pilipino, mango. Kabalo mo, anong mango? Kaya di pa tuo-tuo na iwakwak. Tuo po sila na iwakwak. Ano iwakwak? Kasi buhato na to, ay nani, kinanglan mag-pray mo yung nani. Tapos maghatag kong mga yuta para inyong sala, mapasaylo. Hatag po sila. Kita niyo si Rizal? Basahan ninyo ang ulimitang hira o yung last statement. Nga naman, Pilipino, mango, mutuo sa kung sa induso sa mga religion. Ang butang ipaluwag lubi na imong balay para wala espiritu makasulod. Butang putahan to ron. Tawang Biyernes Santo. Puno ta og lukay. Nga naman, parang espiritu di kasulod mga dautan. Kisa may nagtudlo, ana? Kisa nagtudlo? Mawala siya. Nangutana sa ako, isang Muslim. Yung bakit ganito? Common sense mo lang. Ikaw daw, common sense. Why you worship Spanish? Kisa may Spanish? Santa Barbara. Nuestra Señora de Salvación. Kisa may nagbutang. Di ba mga Spaniards, dili na taga-langit, taga-Spain. Pansin nyo? Pero yung ni Rizal, people perish, lack of wisdom, di pa rin yung Pilipino. Nya, do you think pag nakalingkawas na sa Amerika, sa Spanish, wala ilae mo kangker? Yan na apa? Tama din si Rizal. Paggawa sa mga Espanyol, nipuli na po ang mga Amerikano. Pagpuli sa Amerikano, nisunod na po ang Hapon. Muna ang panahon sa Hapon, ang presidente si Jose P. Laurel. Atong kwarta, panahon sa Hapon, perang Hapon. Ano kaabot pag ibuan ng papel, nga kanang papel nga perang Hapon? Perting nagana, kung lolo ana, asa man ipalit lo, hindi mo mabinta na kay panahon pa na sa Hapon. Mga coins, panahon sa Hapon. Pag-change sa government, pati ang kwarta ma-change. Currency, nag-change. Tama ang giingon ni Rizal. Kinahanglan ang tao maging bright. What does it mean? People perish because of lack of? One more time. People are perish? Dili lack of oil. Dili matapos atong end kung lack of oil. Wala nagsulti ang Bible. Dili po ma-perish ang tao because of war. Dili po gisulti ni Lord nga people perish because of famine. Wala siya nagsulti, but people perish because lack of? Wa magabasa Bible. O siya itudlo, ay tama. Dala mo Bible dire. Muna ato kinabutan dire sa itong TV nga inutang nga lang impas na mo din. Kaya para iklaw na ito ang makita. Kada verse na itong ginasulti, it is written. Amen? Tanawa pa yun. Daga pa mga promesa dire. Sa Joshua 2:23 verse 10. Sige ingon. One man who shall chase 1,000. For the Lord your God, He is the fighter for you, as He has promised. Kita ninyo? Kung siya promise sa Lord kay Joshua. Joshua, isa ka sundalo, isa ka libo, patyon. Yun na yung special force ang US. Ay ang Israelites. Kita nyo Israelites? Tirahon nila tanan mga leader, mga head. Bisag asa magtago, igo. Pansin nyo? Muna magtudlugan na siya. Ikaw na po mag-head. O, dili ko, ikaw lang mag-head. Ikaw lang mag-head, ikaw. Ano man, kinsay mag-head. Simana ka lang. Nanong makita nila? Paano nila na makita, ma-monitor? Asa sila nakita og spy? Ang ilang spy is very good. Kinsa ang mag-leader, magpuli, o patay na po itong isa, nagpuli sa kay Khomeini, kay Kuan. Katong unang leader, na inisunod, o patay. Kinsa mo sunod? Wala na magpuli, nanuan. Isang asa mo manago, kita mo nila. And paano nakalakad kayo, dako kayong city, makita. Muna ilang itindugan. One man of you shall chase 1,000. For the Lord your God, He it is that fighteth for you, as He hath promised you. Hello? Ang Ginoo nag-promise, siya mo'y makiglaban. Dili ikaw. May problema ka, ihatag sa Diyos. Dili mo makaya tanan. Start nyo, kamo mga nagatrabaho. Pag-pray ninyo sa mga Lord, thank you for your presence. Ikaw na sa kong kinabuhi. Be with me, Lord. Let your word be it unto me according to your words. Pag-abot ninyo sa opisina, tanan sila, mulukmay sa imo. Why? Kauban mo presensya ni Lord. Anak mga Israelites. Sipon mo mga scientists, sila lang may kotse galupan. Matraffic sila. Naagay traffic na nagparada dire. Mulupan nila lang kotse. Baba, landar. Sila lang firme advance. Why? Ang ilang technology, gihatag sa Diyos ang wisdom.
Gitindugan ni Joshua, sukad pa sa kay Joshua, giingnan niya, one of you, 1,000 ang kaya. Hello. Ingay mo tapat. Hadlo ka mag-ilaga? Nagilig ko na ito. Ok lang, galukso-lukso. Kita ilaga, ay! Honey, kada kong lawas. Honey, rats, rats. Ilaga lang, kadlukan. Sila 1,000. Hello. For the Lord your God, muna tandaan ninyo, the Lord your God is with us. Una-puna nyo kaalam, ang inyong wisdom, ang inyong head, wisdom sa word ni Lord. Dili man ko manakit og tao. Dili ko manakit og ubang relihiyon. Pero I tell you the truth, nga naman, people perish because lack of knowledge. Ang tanan nga gisulti sa Ginoo na sa Biblia. Pero ang ubang tao, kung sa ihungit silang leader nila, oo. Oo. Just basaha pagyapon sa 9. Verse 9. Matthew 24. 24, verse 9. Verse 9. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Hated by all Nations because of me. giingnan ni Christ ang mga Hudyo. Yan nations will hate you because of me. Sunod, basta. At the time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. Sunod. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay, kanusa daw ang end mo, abot? Kanusa daw ang end? If ang gospel If this gospel of His kingdom shall be preached to all nations, then the end. Walay is. The end shall come. Kung sa'y sugo ni Christ, i-preach ang about kingdom of God. Meaning to say, pag maisangyaw na ang paghahari sa Diyos, ang kingdom sa Diyos, sa tibok kalibutan, then the end shall come. Na may gingon si Christ, the end times. Pero kini, the end shall come. So dili day gera mo'y makapatapos sa earth. Ang unsalan man ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nganong dugay ang pagbalik niya kay ang uban ga lingkod. Dili mo share. Dili mo wali may tungod kay Christ. Gahulat lang kung silang walihan. Gusto ko na mo madasig. No, Christ is the answer. Kabalo na ta, si Kristo mo gyud susi dalan. Nasa John chapter 14. Nangutanas Tomas, Lord, paano man makaabot og langit? Mo may pangutana sa uban. Lord, usa may dalan padulo sa langit. Nay gisulti sa uban, ayaw putla inyong buhok o ayaw mong suot og kanang lipstick. Mo may tudlaw sa bariliyon, nga naman, di na kasakag langit, ayaw mo kaog baboy, kao lang mo ukra talong. Mo na kasaka sa langit, wala giwali na ni Christ. Ang gisulti ni Tomas, ay gisulti ni Christ kay Tomas, sa gingon niya, Tomas, I am the way, I am the truth, and I am the life. No man cometh to the Father except through me. Pag doon ni Nicodemus, Lord, paano ba makasulod sa kingharian sa langit? Ingon ni Jesus kay Tomas, ay kay Nicodemus, Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ingon ni Nicodemus, Lord, gulang naman ko. Mubalik pa ba ko sa guwang ka sa akong nanay, guwang na ko? Sa gingon ni Christ, maestro kas tanan, you are teacher of the law. You are the king of Sanhedrin. Wala ka kabalo sa akong ginamin. Ang pagtuo niya literal. Kung sa gingon niya, Nicodemus, ang natao sa unod. Unod. Ang natao sa espiritu. Kung saan ay dapat buhaton? Kita tanan, unod nun na karon. Why? Because we commit sin. Kisa nakakommit sin, si Adan. Nadala na to ang sala sa atong forefathers, mo na kita, di na to ma-perfect ang isa ka adlaw nga kita righteous. Tama, mali. Paaway ta usahay. Say amen. Kada ba makakita ta, wala mo tayo gihimo sa imo dahil pa-short-short mo rin yung puti. Puti pa man ako ah. Wala man kagiunsa, pero sama mong loob. Nga naman, because of the spirit na sa ato ang flesh ba? Usahay, buutan ta, usahay dili. Nani, they struggle ta sa atong personality. Mo na gingon niya Nicodemus, you must be transformed. Paano pag-transform? By the renewing of your
minds. Meaning to say, ayaw nag-usba ang pangit. Mo bitaw kita pagka nakasala ta. Sala gyud ko ay. Muchat ta, forgive me, sorry. Nga naman, tungod kay gusto natong magkaroon ng peace. Tama mali. Paano magkaroon ng peace with God? Ingon pa ni Lord, acknowledge your sin, confess your sin. Then, ask the Lord, forgive me. The Lord will release blessings. Muna na kay peace. Everybody say peace. Peace. Tanawan ng taong guilty. Tanang tao na ikaaway. Di katulog. Siyang gisultihan, giaway ka, tapos ikaw mo ninimalos, o sakit kay istorya sa iyahan, di po ka katulog. Da, katilaw, lagi siya kasaba na ako nga hait, abi na siguro, wala siya kailan si Kinsa ko. Salamat lang, nabulagin ko, wala lang, ang bugha ka na ko. Tama, mali. Ingnan na si Aldong, nga kanang ako ang lechon, yung mga na yan. Kaya lang ang sundan. Naigin si Aldong, ay, hindi lang ko kisuhanon, sundan akong gibunitan, tatalon na karoon. Ngay alat ito ang life. We cannot question, nga na yun natin gabatin, because ingon ni Christ, ang natawo sa unod, ang natawo sa espiritu. Ang ginamin niya, kinahanglan ma-transform ang atong isip into spiritual knowledge, spiritual maturity. Kung spiritual maturity, tamo man na giniper ni Christ. Basaha God, Jas. Romans 5:19. Isa na i-Bible niya. Romans 5:19. Wala lang na po ibutan diri para na po may trabaho. Romans chapter 5 verse 19. Okay, saya nakakita. Wala niya sa imo, Jas? Romans 5:19. Basaha niya. Romans 5:19. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Kanya, tungod sa disobedience sa usa ka tawo, all sin. Kita niya? Tungod sa disobedience sa usa ka tao, all sin. And because of obedience of one, yun niya, all become righteous. Kinsa tong giisgutan ni Pablo nga one? It is the Lord Jesus Christ. Tungod sa iyang pag-abot, all become righteous. Tungod sa isa ka tao nakasala, nag-give disobedience siya, ang sala na himo ni Adan is disobedience. Hello? Muna kita magka-pray, Lord, pasayloag yung kus akong sala. Kabalo mo sa sala na himo ni Adan, disobedience. Ang sin nga ginisgutan, dili nang nangawat ka, dili nang nangibak, dili nang nipatay ka. Sin nga gingos wala ang kasulatan is disobedience. So by one man, disobedience of one, tanan-tanan nakasala. But because of obedience of one, sa 19, all become righteous. Jesus Christ made you righteous. Tanan nga mutuo kay Christ, himuon niyang righteous. Church, muna akong ginaingon sa inyo, pirmi. Dili, relihiyon, mo ay makaluwas na to. Ayaw mong tuo nga, dili taga-simba, unaanin na tag-uban, dili. No. Kaya kung masipya tagamay, kini nga mga batasan naa sa ato, pwede gihapon. We are candidates sa pagkawala. Kaya nga naman, isa lang ang ato ang bloodline. Isa lang ang gigikanan natong tanan, gikan tas disobedience. Nicodemus, you must be transformed. You must be renewed. You must be rebirth. Tungod kay nga naman, ang natao sa flesh is flesh. Ang natao sa spirito, spirito. Muna mga promise, mga kaigsunan. Kung sa gingon sa 1:9, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Daghan kayo nahitabo gi-atake ang Israel. Daghan kayo silang enemy. Daghan kayo silang problema. Tung 1968, the 7-day war, pila ka nation ni atake sa Israel. Wa gyapon kabuntog. 5 nation kontra isa. 1968, the 6-day war. Unsay gihimo sa mga uban? Naay mga testimony ng uban mga soldiers, Egyptian soldiers. Tingala sila, isa na lay gatindog. Ang mga unod sa tangke ni gira ng gawas, nagtaas kamot. Tanaw niya, sila man daw isa. Pagpangutana sa mga soldiers, nganong nagtaas mo niya, we have seen angels
kapalibot. Tama ang gingon sa Dios. I will fight. Ako magauban kaninyo, walay makadaog sa inyo. Say amen. Pag isulti ni Christ, pag naa si Kristo sa atong life, walay problema mo abot sa atong kinabuhi. Sa atong kanta na ito, man. When Christ in my vessel, I can smile. Smile at the storm. Smile at when Christ is in my vessel, I can smile at the storm until regards me home. Singing, mga bata, sailing, I am sailing home. Muna ganda, when Christ is in my vessel, I can smile at the storm. Kung sa may storm sa atong kinabuhi ron, taas bugas. Palit ka o ka ng kape ron, anay gasolina. Tapos anang nagkape ko, pila ni, sir, taas naman kong gasolina. Isaguran mo sa gasolina akong kape. Hindi taas na. Diya, palit pastel. Pagpalit pa, 15 na. Pati ba naman pastel, may gasolina na. Tanang buta, nagtaas. Dok, pila ng kilos baboy? Live. Wala pa. Yung barato baboy ron? Accountant. Hindi barato. Hindi barato, kaya wala may gasolina na dong. Pitch man ang tinaon. Ay, nako. 46:7, basa. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Makabasa mo sila, ang say meaning sa sila. Meaning, pause. Pag makabasa mo sa Psalm na isela, meaning stop. Basa ha, balik-balik, usog. Meaning, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sela. Meaning, imuha na po siyang balikog basa. Istadihan nimo kinsa ning Lord. Ngano ang Lord capital letter? Tanan, big letter. Tungod kay ngano man siya ang owner. Tag-iya sa tanan. Mo nang pirmi nga makita nimo sa Biblia, dako kayo ang Lord. Naapoy Lord nga small letter. Nagisgot na sa tao, pero ang Lord nga L-O-R-D nga capital letter, meaning to say ang owner. Tag-iya sa tanan. Lord of hosts controls everything. Mo bitaw na gisulti dito sa Ephesians